Balik niyo po Christmas. Nakasapatos po yung bigla na pagkasimba po na Huling araw ng libreng gupit, libreng ahit ng kilay sa Paumbong, Bulacan. Isa si Edgar sa mga volunteer na nagbibigay ng ganitong serbisyo sa mga estudyante. 16 na eskwelahan sa 14 na barangay ang kanilang pinagsisilbihan. Trans woman si Edgar. Ang trans woman ay ipinanganak na lalaki pero para sa kanya, siya ay isang babae. 9 na taong gulang pa lang siya, alam na raw niya ito. talagang makita mo na pinaglalaro ka ng manika, Jackstone, nagpipiko rin ako dati. Then, yung luto-lutoan, doon nagsimula na yun lahat. Pero nung talagang as in magpambabae ko ng itsura, nung college ako. Sa eskwelahan lang siya noon nakapag-aayos. Hindi niya raw direktang inamin sa ama ang kasarian. Nakita na lang po nila na ako na, ayun na, nagpahaba na ako ng buhok, nagme-makeup na ako. Nung una, bilang nung sa father ko, nung una hindi ako tanggap na ganoon. Pero nung malaunan din, nakita niya rin na ito ko, tsaka dito ko nakakano ng kabuhayan, ng panggastos ko, natanggap na rin ako bilang transgender. Balik niyo po. Ang nanay niya, suportado raw siya. Nakita ko naman na talaga, nakasupportive baga talaga yung nanay ko nun. Kaya sa kanya lang halos lahat ng ko. Hinga ng sama ng loob. Ang dalawang kapatid at mga pamangkin na lang ang kasama ni Ed sa buhay. Aktibo sa mga organisasyon ng LGBT si Edgar. Siya ang Vice President ng LGBT Paumbong. Siya rin ay Secretary ng LGBT District 1 at board member din ng LGBT Bulacan. Lynn, eto na yung gamit. Tara na. Meron na yung gamit. Bali yung polio po, nag-start po ng 3 years old. Na polio po ako na pasma na hanggang sa hindi na po nakalakad po. Na hanggang sa ito na nga po na nagiginat ng po na po. Pagdating sa kanto, ang mga kasamahan niya sa LGBT Paumbong ang tumutulong sa kanya. Proyekto ni Vice Mayor Cristina Gonzales ang libreng paggupit sa Paumbong. Kaya ito yung project na to, paborito ni Vice Mayor. Kahit wala siya doon, it's going on. Yung grupo nila, syempre gusto nila puro sila bading. No? So yung grupo nila, pag tinawagan mo yung isa, dumadating yung grupo. Tsaka masaya sila na ginagawa yan. At saka sa panahon naman nito ngayon, talagang pagdating sa pagpapaganda, mahuhusay ang mga bading. Kaya pag ginupitan sila, believe sila na maganda yan, ang mangyayari dyan. Ako nabobonggahan sa kilay ko ngayon. Kuya, makisuyo palagay sa gate. Apa, yung sa libreng gupit po. Thank you, kuya. Di ba po Pride Month po ngayon? Apa, nandun po yung therapy, Kasi attendance ko, Si Edgar ang tagalista kung ilan ang nagupitan ng 5 kasama niya. Pasabi dito yung pirma pagkagupit. Ako yung nag-a-assist para sa pagsusulat ng mga magpapagupit tapos ina-assist ko rin yung mga ginugupitan nila na pwede rin akong magpalis or kung sino yung susunod na gugupitan. Pwesto na bunso para tayo. Dito Gusto ng mga estudyante ang gupit sa kanila. Nakakatulong naman po kasi sila Kasi po, di na po kailangan gumastos para po sa gupit.
Nakatulong po yung libreng gupit sa hindi na po kami magpupunta ng barbershop para magpagupit. Tsaka nakalibre na rin po kami. Magaling po sila magupit tsaka pulido. Isang sining ang ganitong trabaho. Pagkatapos sa eskwelahan, ang mga residente naman ng barangay ang seserbisyuhan nila. Pagkukulay ng buhok ang nakatoka kay Edgar. Kung minsan, nag-aahit din siya ng kilay ng mga residente. Madami ito po sa pinakagitna. Hindi pinapansin ni Edgar ang mga kumukutya sa kanya. Naging malakas lang talaga loob ko na naging wala akong pakialam sa kanila. Pero hindi maiwasan talaga na may time na mahihiya ka sa mga tao. Pero ang isipin mo na lang, hindi mo sa kanila kinukuha yung ginagamit mo sa sarili mo or kinakain mo. Kaya para sa akin talagang taas noo akong pinapakita sa kanila na lahat ng hamon sa buhay ko, kinakaya ko bilang ako. Masaya raw siyang nagagamit niya ang talento. Dito po sa Paumbong, yung pinaka-proud ko po na yung pong makipaglingkuran ko lang po sila na mailapit ko po sila. Yung unang kilabais nga po na makita mo talaga sa komunidad mo na hindi na kailangan ng katungkulan para mabigay mo sa kanila yung mga pangangailangan ng bawat tao. Hindi rin ligtas sa pangungutya si Mercy, isang trans man. Ang trans man ay ipinanganak na babae pero para sa kanya, siya ay isang lalaki. Oo, hindi ako makakasuot doon. Nasaktan daw siya nang punahin silang mag-asawa. Iniisip ko kung ano yung mga sinasalita niya sa akin, hindi na po tama. Minura ulin niya ako, ilang beses. Ang dami mong na babae. Napakasakit, di ba? Masakit po. Hindi ko na rin po pinansin. Miyembro ng Bantay Lawa si Mercy. Bilang po naman Bantay Lawa, ang mga Bantay Lawa po ay siyang nagmo-monitor para sa kalinisan ng lawa. Ganun din po sa mga illegal structure na pwedeng itayo. Kasi syempre meron po tayo mga batas dyan na mga isinusulong na bawal magtayo ng mga anumang istruktura. Kasama niya sa trabaho bilang bangkera ang kinakasama niya. Magna 19 years na. Okay lang po, kahit mahirap. May mga pagsubok din na dumarating minsan, nakakayanan naman. Kibit balikat si Mercy sa mga humuhusga sa kanya. Pero ibang usapan daw kung idinadamay si Imelda. Okay naman po siya maghasikaso sa akin po. Pag ako po ay kagaya ng minakaunting nararamdaman, maalalahanin po siya. Ganon din po naman ako sa kanya. Ayon sa eksperto, karamihan sa miyembro ng LGBTQ+ ay hindi patanggap ng lubusan ng lipunan. Kung papansinin dito sa yung tamang pagtrato sa mga LGBT, no? Sabi mo nga yung parang merong pagtanggap or accepted sila dito sa atin. Pero kung titingnan natin at susuriin natin, wala pa talagang pagtanggap sa LGBTs dito sa Philippines. Masasabi natin na yung tamang salita ay tolerated, pero hindi pa talaga totally pagtanggap. Kulang pa rin daw ang kaalaman ng mga tao tungkol sa LGBT. The fact na nag-exist itong discrimination na to, at wala pa ring law na nagpo-provide, na nagpo-protect from these forms of discrimination, it shows na hindi pa rin talaga full ang acceptance sa LGBT. Facebook. May Facebook ka ba? Hindi man kinikilala ng batas ang kanilang pagsasama, tapat daw siya sa kanyang karelasyon. Sa palagay ko po, parang dadating ng panahon, tatanggapin na po. Pangarap ko po namin, kaming dalawa po, kaya nga laging sinasabi ko, Melda, tayo
maaring umangat pat nang makita nila ang ginagawa nila sa atin. Gusto ko po hindi naman mayamang ano. Gusto ko po nakikita kong maliwalas ang aming pamumuhay. At sa aming pagsasama po, gusto ko maayos po. Siya naman daw yung may racket. Wala pa si Edward. Ano ba yan, late? Mukhang absent na to. Katulad ngayon, alam naman natin ang problema natin, yung mga pasaway na kabataan. Paalala lang, wag natin sasaktan ng mga bata, mananaway lang tayo para wala. Alam niyo naman ang issue ng mga kabataan. Si AJ Cerillo ay isang trans woman o iyong ipinanganak na lalaki pero para sa kanya siya ay isang babae. Numero 1 kagawad siya noong 2018 elections. Yung pagbalik ko ulit, nitong last 2017, very overwhelming nga dahil nag-number 1 kagawad ako. At pag kukwentahin mo yung naging boto ko is parang almost 60% ng botante namin, nakuha ko yung tiwala. Kayo na po ito. Hindi po pwedeng gawing parking area. Kasi masyadong masikip. Kanino po ito? Siya ang vice chairman ng Anti-Drug Abuse Council o BADAC ng kanilang barangay. Good evening po. Kayo Siya rin ang chairman ng Peace and Order Committee. Good evening, Tay. Good evening. Paalala, walang minor de edad. Sa dalawa. Tuwing Lunes, ang ronda ni AJ. Na sila ito, siya. Sinusuyod nila ang buong barangay para masigurong walang batang nasa labas ng bahay pagsapit ng alas 10 ng gabi. Pag-uwi nyo sila, ha? Di ba DF to? Bigyan nyo ng next time, ha? Sige, pasensya na kagawad. Sige. Bawiin mo na itong dalawa. Oo. Alin ang tigas, kayo talaga, Tristan Alin, ha? Yung mga bata pa kayo, eh. Kaya nga, pero ibig sabihin nga, bawal na kayo. Dahil alas 11 na. Kabilang si AJ sa binansagang Kagaywads ng Tondo, Maynila. Grupo sila ng mga gay o bakla na inihalal na kagawad. Siguro may impact nga. Tsaka yung ang ginagawa ko bilang kagawad at chairman ng Peace and Order sa barangay, nananaway pero pinaiiral ko pa rin yung diplomasya. Hindi raw nakaranas ng diskriminasyon o pangungutya si AJ. Pag nilagay natin sa power ang LGBT, makikita ko or mapapansin natin, kasi ako, base sa mga nakita ko na research, no, between men and women, wala halos pagkakaiba sa leadership ang men and women. Leadership style lang. Pero pagdating doon sa mismong output, walang pagkakaiba ang men and women. Pagdating naman sa LGBT, halos ganun din siya. Ang mga katulad ni na Edgar, Mercy at AJ, ang patunay na hindi nakabatay sa kasarian ang husay ng isang tao. Lahat tayo pwedeng maging kapaki-pakinabang sa komunidad.